Pero hapit na gid mga kaigsunan kay hapit na alas 12. So alas 11:15. Okay. So una sa tanan gusto ko magpasalamat sa pribilehiyong nga gihatag sa Ginoo sa ato alang sa ah, mahimong kabahin sa ato nga program niini nga kaudtuhon sa iyo sa kaudtuhon. So nini nga kabuntagon mga kaigsuunan, ang atong naisgutan kagaina sa atong teacher, sa atong mga kabataan, entitled Cravings. Cravings for, or Cravings of the Soul. And our text is again found in Ephesians 2, verse 10, nga nagaingon, sa Bisaya or Cebuano, kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus, alang sa mga maayong mga binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Ihangyo muna ako sa pag-ampo mga kaigsuunan. Ginoo, ali ako nagadapit ug nagatuktok diha kanimo, nagahangyo sa imong pagtabang dinhi kanako alang sa pagtabang kanako sa pagsulti sa imuhang pulong nga buot nimong ipaabot sa matag usa kanamo gikan kanako hangtod sa mga kaigsuunan bisan pa man sa nagkadaiyang mga dapit, nagkadaiyang mga kaiglesiyahan nga nagselebrar karon sa Women's Emphasis Day. Kay ang tibuok kalibutan naga-celebrate man niini mga Ginoo. Salamat kaayo sa pribilehiyo mong gihatag uban ni ako sa paghimo sa pagstorya sa imong mga pulong himua nga ang balang espiritu mo ay mugiyak kini kanako aron nga mahimo nako ang tahas nga imong gihatag dinhi kanako. Salamat Ginoo sa tanan apan pasaylo ako sa akong mga sala sa buhat sa pulong hunahuna. Ako gidi pangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa atong mga kaigsuunan nga mga kababainhan nga naghatag o nagrender sa atong alawiton nga kung mubalik siya pangutana no, andam bata or andam bako. So nag-attend ko sa seminar diri sa una sa Share Him mga kaigsuunan, crusade to siya. Usa sa pinakauna nga nadunggan ako nga kanta dinhi is katugyod nga kanta. Nya samtang kay nakapaminaw naman lagi sa kanang mga lectures atong panahona, nya sa dang gikanta to, nakahilak ko kay nakaingon ko sa kong nga di man jud ko maapil anang langit kay ang akong kinabuhi, layo man sa kinabuhi di ay nga angayan o gusto sa Ginoo nga mo akong kinabuhian. So nakahilak ko kay wala, sure na. Dili ko andam. But salamat sa Ginoo tungod kay gitagaan taniyag higayon nga maandam kita pinaagi sa iyang tabang, pinaagi sa iyang paggiya mga kaigsuunan. So our topic is cravings of the soul. Kung sa inyo mga kaigsuunan, unsay buot pasabot sa cravings? Kay mas kabalo man gid mo. Para sa ako mga kaigsuunan, dili ko ka sulti o ka ng pulong nga pintok gyud nga usa lang ka pulong para sa pulong nga craving. Pero sa akong pagsabot, usa kini kabutang nga gusto gani nato nga or like for example gusto nato kaunon. Dili kita nato lungan hangtod nga dili nato na siya makuha or dili nato na makaon. Sa akong nadunggan sa una sa akong mama pa kani daw kuno mga babae nga magburos, daghan daw kuno nay gina-crave, di ba? Sakto ba ko mga inahan nga nag-agi nagpipila ka mga kabataan? Kay sa ako nga part wala kaayo. Murag wala kayo nako baktiya sa sayo nga mga bulan. Pero dinhi na pagka 8 months, grabe yung paglubo sa akong tiyan kay grabe na ang akong kinaon. Makadumdum ko nga ang pinakaganahan nako adto kaning malasado nga itlog gani. Malasado, ipahilaw, dili gina ko natuyuon og kanang palutog insakto. Di pa man ko Adventista adto, di pa ko Adventist mga kaigsuunan. So, mauto akong ganahan kaunon perminti. Hangtod nga sa akong pagpanganak, paggawa sa akong bata,
Nagbit-bit gid siya diri akong mama sa una, sige kaon gid anak kay iniguwa sa imong anak. Nagi may pas anon siyang ulo nga itlog ana. Di ako dili gid ko tigtuo. Di ko mahilig magtuo-tuo mga ingon anak mga kaigsuunan. Tuod man sa pagpanganak na, pagkakita na ako kay 3 days man yata to nako, adisir pa nako nakit-an silonglong kay kuan man ko kanang unconscious man ko kay kuan kani sa ni high blood man ko, hapit mamatay mga kaigsuunan. Nakagawas na ang bata by God's grace gyud dinhi na sa tiniwisan sa cruising. Kay sa jeep naman siya nakagawas. Pero wala ako, delikado na kaayo. So paggawas niya mga kaigs, pagkakita gid nako ingon nga, hala kalain sa ulo sa bata kanay purma gid siya itlog. Itlog gid siya purma unya. Kung imo siyang hikapon, arangyong humuka. Unya, mas humok pa siya hubon sa bata mga kaigsuunan. Basta kay paglimpyo, pag liguon na siya kanang schedule sa mga estudyante gani nga mga nurse ikan sa Oreos, isa, ma, magligo mi sa baby, maglimpyo na mi. Matingalang yung mga kaigsuunan kay sa tanang bata dito, siya may gibalik nga walay ligo. Gitrapuhan na daw kuno nila. Half-bat na daw kuno. Nya, pangutanong na ko, ngano, wala na kuhan, wala man sila tubag. Dili man kay intivate na kuno, pero di ay, nahadlok di ay sila, sa basing na kuno, masipyat sila, mabuslot ang ulo sa bata. Pero nagdaga ng panahon, naulian ra, mga kaigsunan. Anam-anam ra pud gahi nga karon, gahi na hinuon pud panabot ang mga gahi gid hinuon panabot ang bata mga kaigsuonan. But ako ra ito gyud sa Ginoo uban ang pag-ampo. So kita nga mga inahan ga-crave ta. When we say cravings, sa akong pagtan-aw sa Google, so magsaligtag Google kay di man ta kabalo, di man ko kabalo mga kaigsuonan. So mag-research. Sa akong pagtan-aw dito, craving is like a powerful desire for something. Kanang nakay gusto, nakay desire sa usa ka butang nga di gini mo lungan, dili ni makuha. Kani mga buros tungod kay kani mga inahan, mga babae nga maburos basta mobati na gani sila nga kanang nag-crave na sila ilagi nang kanang kumpasan ilang mga bana kay di ba dunay tuo-tuo o pagtutuo nga kung dili nimo mahatag ni mapunitan gyud ko. O sa uban ingon nila tinuod gyud nahitabo pero sa ako dili ko tigtuo mga kaigsunan. So mo nay mahitabo. So craving is something nga kanang gusto nato nga kanang gusto ginato nga kung like for example kanang pagkaon gusto nato nga makuha o makaon na nato na siya nga butang. So is there something sa atong kinabuhi mga kaigsuunan nga ato nga gina-crave sa inyo, sa inyong kinabuhi, sa matag adlaw, sa inyong kinabuhi, do na ba mo'y gina-crave mga kaigsuunan gawas sa pagkaon? Do na ba ilain nato nga ginahandom sa atong kinabuhi? Sa nutrition world mga kaigsuunan, ang pag-crave sa usa ka pagkaon matud pa are not necessarily a bad thing. Dili gid siya ingon nga dautan. Matud pa, craving food means our body needs nutrition. Ga-crave ta nagga-crave tag pagkaon, gusto ta mukaon kay gikinahanglan na sa ato ang lawas. Kaya nga itong lawas nang hinahanglan og nutrition. And sometimes, it indicate that our bodies needs attention. Biologically, when we need water, di ba? Kung manginahanglan tag tubig unya, dili mo skip ta sa pag-inom, of course, bation gyud nato ang unsa? Kauhaw. Kung nibati ta og kahago kanang gikapuy ta tungod sa atong nagkadaiyang mga trabaho sa tibok adlaw, bation pud nato og pangitaon nato, handumon nato nga makapahulay kita gikan sa atong mga gimbuhaton sa tibuok adlaw. So,
It is part of the biological and social experience that ang tao ga-crave yun or adunay gina-desire sa iyang kinabuhi. But sama sa atong lawas mga kaigsuunan, nga ga-desire og certain food o pagkaon aron nga ang lawas mahatagan sa gikinahanglan ng nutrisyon, ang atong kalagsab mga kaigsuunan nagahandom kini or naga-desire kani, naga-crave kini og usa ka butang nga gikinahanglan usab og nag-require og usa ka atensyon. Ang atong kalag ga-crave pod sa mga sama sa atong lawas. Naa kini mga butang nga gikinahanglan, diba? Sa atong kinabuhi. Sometimes gusto nato kung gibati man nato ang stress sa kinabuhi, gusto tag kapahulayan gikan sa mga ka-stress nga atong nagian. Kung gikapoy nato sa atong pangabudlay batag adlaw sa kakapoy sa panarbaho, gusto nato kapahulayan sa pisikal nga bahin. Kung nabugatan ng atong mga kasing-kasing sa mga problema, gusto nato nga magaanan. Diba? So, gahandom kita nga dunay alibyo or dunay makapahupay sa atong gipanghambin nga mga pagbati kung kini man mga negatibo nga bahin. But kaning atong pag-crave kaning gi-crave sa atong mga kalag mga kaigsuunan, nagakinahanglan gyud kini sa sama pa nga kanang nag-require ni og kanang nag-require og insakto nga pagtagad, eksakto nga nag-need og assessment kung kani ba nga pag-crave na, kani ba nga butang nga atong gihandom o gitinguha, gi-crave nato, angayan ba ni nga atong i-crave? Angayan ba ni nga atong handumon? Kay basin, ga-crave tag mga butang sa atong ang atong mga kalaga, ga-desire og mga butang, unya wala na di ay ito gikinahanglan nato mga kaigsuunan. In Galatians 5 verse 16 and 17, mabasa nato diha ang gisulat ni Apostol may tungod sa assessment gikan sa iyang mga craving, hitabo nga mga cravings. Ingon din apan ako magaingon, managgawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. 17. Kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagakasinupakayman ang usa ug usa aron kamo dili mahisama sa buot niyang pagabuhaton. So sa atong gina-desire mga kaisunan, sa gi-desire sa atong mga kalag, matag usa kanato, ato dayong bantayan kung kini ba nakasupak sa kabubuton sa atong Ginoo. Kung kini ba na-inline ba sa kabubuton sa Espiritu Santo. Usahay mga kaigsuunan, doon na kita'y mga accomplishments o mga kalampusan nga gusto natong makabuot. Pero usahay pod supak ang Espiritu Santo niini. Maunang gikinahanglan gyud nato nga i-assess, i-check atong pangutan-on ang atong kaugalingon uban sa tabang sa Ginoo kung kanibang atong gipanghuna-huna ang atong gihandom, angayan ba ni nga handom mo nato? Kanibang akong gibuhat karon, angayan ba ni nga buhaton nako? Kanibang akong gibati karon, angayan ba ni nga bation nako? Diba? Ang atong mga desire, mga kaigsuunan, mo resulta kini sa makatalagmanon nga kahintang diya sa atong relasyon sa atong Ginoo kung dili nato ma-check, kung dili nato masusi, kung dili nato ma-assist, mga kaigsuunan. Usahay, nagtuuta, nga sige ta og simba, sige tag tuon, sige tag ampo. Nagtuuta nga dili na ta mga sipyat. Nagtuuta nga tanan natong actions, mauna na siya. Sakto na siya mga kaigsuunan. Ginahanglan nato ang pagkonsulta sa kanunay sa atong Ginoo.
We live in a world today, diin ang atong environment, ang atong palibot, ang mga tao sa atong palibot, wala na laing gihandom sa kinabuhi, kundili ang mga material nga mga butang. Mao bitaw hinungdan nga, busy kaayo, wala na panahon halos sa pamilya. Tibok adlaw, grabing pagpangabudlay, no, sa kinabuhi. Gabi na makauli, wala ay panahon sa pamilya. Asawa ug bana, grabing panginabuhi. Tungod sa mga panginahanglanon, apan usahay di bantayan nga hinungdan na day na sa atong mga desire sa kinabuhi. Nga wa ta kabantay, nga ato di ang gihandom na day sa matag adlaw ang mga material na day nga mga butang. Kay usahay mo abot sa punto nga dili na ug wala na tay panahon bisan pa man sa pag-apil sa buhlohaton sa atong Ginoo. The world live and crave treasures. Din usahay bisan sa ato nga mga Kristohanon makalimuta mga kaigsuunan. Dili na to mabantayan nga sama na pudtas mga tao nga tuas gawas mga kaigsuunan. Matthew 6 verse 19 to 21, where your treasure is, there your hearts will be also. If ang atong desire gani sa atong kinabuhi, kwarta ra, puro kwarta, pagkadato, lisod yun kaayo ang pag-adto simbahan. Or ang pagdawat sa Ginoo, isip imo nga personal nga manuluwas. Kung ang atong gihuna-huna, ang kabalaka lang sa ugma, lisod kaya itong simbahan, mga kaigsuunan. Unsaon man, unahuna ko na, may man mo kay nakasugod na mo. Nakasugod na mo sa pagpangalagad. Ako wala pa. Dagkay panginahanglanon akong pamilya. Lisod kay ialagad mga kaigsunan. Sa ato, nga naa na sulod sa iglesia, kung ang atong gi-crave mga kaigsunan, ang mga treasure nato nga nabilin sa atong panimalay, di natong mabantayan. Dili ta manimba kay usahay magsalig rata sa atong TV dito sa balay. Diri ra ko magsimba. Di ta makabantay na nga naaanad na taana. Magsalig ta sa atong cellphone, diri ra ko kay namay kuan. Bisan di kaya ra nato maning simbahan. Murag ang gamay nga gibati nimo sa imong lawas, murag nigdako. Pagkakita nimo sa imong cellphone nga ay diri ra ko magsimba. Maunay usahay nga mga desire sa atong atong kinabuhi nga wala nato mabantay mga kaigsuunan. Mga tutag simbahan, unya kay naa may nabilin nga mga tinaguan nga mga mamahalin nga mga gamit dito sa balay, magdali-dali ta og uli. Or di ba ka manguli tagod to? Kay ang nakoy ati man dito, ako dito basing gipangkangit na tos katong mananap namo. Ako'y baguro tong pinalit. Wala ra ba to nahikot or unsa ba? Singa na mga kaigsuuna no, magdali-dali og uli. Or di ba ka iyang bandi na bit-bit to diri sa balay pero diri sa simbahan. Pero wala mahinutang ang una-una kay basi ang iyang bulsa, ang iyang bag kuot na. Kay na dito iyang kwarta dagahan. Or unsa importante nga mga butang mga kaigsuunan. Or bisa ng cellphone mga kaigsuunan. Bahandi nga, imbis kay mag-focus sa Ginoo sa pagpaminaw sa pulong, ang mga kamot na busy sa pagsigi og scroll og mga unsay angayan ni scroll. Ako dili ko exempted ana mga kaigsuunan kay niagi ko ni ana nga sitwasyon. Ang Ginoo nagsulti, do not store it up. Ayaw ka mong pagtigom og mga bahandi alang kanini dinhi sa yuta. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuas abdito ang inyong kasing-kasing. Mao siguro nga wala gid ko tagai sa Ginoo anang mga butang akong gihandom kay basin og udtong human sa divine muuli og balay unya di nakabalik nya magpasumangil na lang og didto ra ko magtan-aw sa live. Gihandom na ako nga nako smart TV katong pag-pandemic mga kaigsuunan gihandom na ako na. Pero nangayo kong tabang nga Ginoo kung dili gini para sa ako, ayaw lang gid ko dihatag. Kay basing moabot na ko sa punto nga mangutang na lang po kog TV para lang gid po inaya ako. Nya pasumangil dayon aron makasimba, no? So dili. This is why usahay, mao na siya ginatugot. So yun ini, don't sacrifice your family for treasures. Dugay makauli
kay nanaginut pas income para sa pamilya, pero wala kabantay nga nabungkag na day ang pamilya tungod lang sa imong panahon nga gamay na lang untana pwede pa nimong ihatag sa imong pamilya. Don't sacrifice your health for treasures. Maningkamot pa, bisag gabi na kayo, mag-overtime pa, ang resulta, ang naabusaran ang lawas. Niabot sa punto nga kinahanglan, ang nasakit, kinahanglan ospital. Ang kinitaan, dito ra gihapon sa ospital. Don't sacrifice your life to gain treasures on this earth. The question today is, what do we really crave? Unsa man atong gi-crave adlaw-adlaw sa atong kinabuhi? Ug unsa man po'y dapat nato yung i-crave mga kaigsuunan? What are our earnest desire today, even unto dining mga orasa? In 1 John 2 verse 15 and 16, nag-ingon diha, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa mga mata, ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundili sa kalibutan. Mga wili ta usahay sa mga butang sa kalibutan, mga kaigsuunan, mao na usahay, palabi na lang punta sa atong gusto nga buhaton. Niini mga panahuna, nagpuyok kita sa kalibutan ni ng mga tao, ang gihigugma mauna ang mga butang nga naa sa kalibutan, inay ang iyang isig katao. Ang Ginoo, gapanalangin sa tao, og example, sa lakyan, aron magamit niya pangadlaw-adlaw. Pero ang nahitabo, ang tao nga gipanalanginan sa Ginoo, human siya gipanalanginan sa maong sakyanan, nahitabo hinuon nga nahimong mas importante sa iya ang sakyanan nga gihatag sa Ginoo sa iya, imbis kay ang Ginoo. The car is important nahimo na importante sa iya. So we don't want it to get dirty. Tungod kay nahimo na mga importante sa iya, iyang salakyan nga gihatag ra maginunta sa Ginoo sa iya aron gamiton sa pangadlaw-adlaw, labi na sa buluhaton, agoy mga kaigsuunan. Masuko na, kasag perminti na masuko, kay ug mahugaw, gigad mo siya nag-washing. Makapangasaba, makasala na hinuon. Og unsa pa, tungod kay ang importante sa iya, ang salakyan naman, dili na hinuon siya makahimo pa sa pasakay sa uban. Labi na tong nanginahanglan. Kaya ang iyang gihigugma or ang importante sa iyang kinabuhi, mao naman ang iyang salakyan nga hinatag or gitiyal ra sa Ginoo sa iya. Do not love the things in the world. We need money, nagkinahanglan tag kwarta, nagkinahanglan tag pagkaon mga kaigsuunan, and we need jobs. We need even our clothes. Ato ning gamiton if it is the will of God. Nga i-allow niya sa ato nga maangko nato. If it's legally yours and if it's a blessing bestowed upon you, enjoy it. But do not love it. Do not treasure it. Na ay mga butang mabut sa tong kinabuhi, no, mga panalangin, itagaw na dayon nato sa ubang mga tao. Magbiay-biay na dayon to sa ubang mga tao. Do not make it your primary focus in life. For everything in this world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of the society is not from the Father. Busa, ato yung i-assist ang atong kaugalingon. Matag karon og unya kung kumusta na ang atong mga desires sa atong kinabuhi. Kay basing nalayo na sa desire sa Ginoo pod. Perhaps we are facing uncertainty of the future. Siguro mga kaigsunan, nag-atubang kita o mga nagkadaiya nga mga problema sa kinabuhi. Stress, health crisis, problema sa panlawas, mga kaigsunan. Mga kabalakap alang sa ugma, sa kaugmaon. Relationship,
sa atong asawa, sa atong bana, sa atong anak. Relasyon nako sa akong anak. Karong panahon gikinahanglan nga mauli mga kaigsuunan. Kay naguba tungod sa sayop nga mga pamaagi sa pagbadlong, pagmatuto sa atong anak. So dunay mga relasyon nga naguba. Distress issues on relationship. We try to escape dining tanang stress mga kaigsunan. Gusto nato nga gahandom ta nga kanang makaikyas unta taani, makatago unta na taani or baka ha kanang dili na lang ta nato kanang bation ang kanang kasakit unta mamanhid na lang ko ani nga mga pagbati. Usahay ingon ana ta. Gusto nato nga mulikay mga kaigsunan. Pero bisan unsaon nato likay moabot ug moabot. Good na sa ato ang kinabuhi. We try to escape, hide, or numb or entertain away our feelings with different things such as food, money, work, business. But like junk food, those things leaves us feeling exhausted, guilty, and empty. Makaplagan lang nato diha sa pulong sa Ginoo, sa Dios. Ang nindot kayo nga mga butang nga mas angayan natong tinguhaon, handumon, o i-crave mga kaigsuunan. Makaplagan nato diya sa pulong sa Dios ang tulo ka bililhong mga pagtulunan nga dili lamang makatagbaw sa atong mga kalag kun dili magkinabuhi usab nga may katuyuan nga mga kinabuhi alang sa ikahimaya sa atong Dios. So these are the 3 I's. The identity, intimacy, and the intention. Identity. Who am I? Dito sa city, na ako'y gikuyugan nga kaila. O nya, nagpa-counseling. O nya, gipangutana siya mga kaigsuunan. Kinsa man ka? Ako, katong pasyente, ako, ang akong kauban, nag-inig-lingi ay mi. Nya, kung kami ba mamanubag, paggawas na mo sa office, istorya mi, simit katawa, ikaw, Lord, sa imong tubag ato, kung pangutana, syempre, akong pangalan. So, katong pasyente nga, gipangutana, ingon siya nga, ako si Kuan, gigilitok iyang gitubag sa iyang pangalan. Kanya kay balik-balik ba siya, who you are. Kinsa man ka. Ano po siya nga, ako si Kuan, kanid, di na naka-mention pangalan. Ako si Kuan, mo ni akong pangalan, sir. Ana siya. Unya kay balik-balikon mga kaigsuunan. Unya, kung tanaw ni mga naong ni sir, kay mura kag maulaw baron, mataha nga mahadlok. Ana ba? So, ayun siya nga, kinsa man ka. Ya, siguro di kayo niya mag-gets. Kami po ba dahil na muna gets ang pangutana sa inyo siya nga. Kinsa man ka sa imong pamilya, sa imong mga anak. Ang but pasabot niya mga kaigsuunan, kung kinsa ka atubangan sa Ginoo. O kinsa po ka atubangan sa imong pamilya. Who am I? Kinsa man ko or kinsa man ka mga kaigsuunan. Ingon din without knowledge of self, there is no knowledge of God. Kung wala kuno tay kahibalo, mahitungod sa atong kaugalingon, nagpasabot nga wala tay kahibalo mahitungod sa Ginoo. Ako sa unang mga kaigsuunan, ang naibalaan ako sa akong kaugalingon, may pulos. Di ko hilak kada adlaw, labi nag-ambot, Sabado pod sigog hilak kay piling na ko balik-balik na lang akong routine sa akong kinabuhi kay puro trabaho. Dalaga pa ko atong panahona. So nakaingon ko, bibili ni akong kinabuhi. Kalaay, basta akong kinabuhi, oy. Yung ani raman perminti. Yung ana ang pag-ilan na ako sa akong kaugalingon sa una. Without knowledge of God, there is no knowledge of self. Kung wala kuno tay kahibalo sa Ginoo, wala po tay kahibalo kung kinsa kita. No? Nagpasabot nga ang pagsabot kung kinsa kita, adunay lawom nga koneksyon sa pagsabot kung kinsa ang atong Ginoo. So kinsa ka? Kung dili nimo mahibaluan kung kinsa ang Ginoo, dili gyud nato mailhan o mahibaluan kung kinsa pud ta. Who are you? Who are we?
Ingon niya sa Ephesians 2 verse 10, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Unsa dato mga kaigsuunan? We are His workmanship. In Greek word, mga kaigsuunan, ang workmanship means masterpiece. Obra maestra. Obra maestra sa atong Ginoo. Ikaw mao ang obra maestra sa Dios. Gibuhat diha kang Kristo Jesus sa usa ka kultura nga adunay daghang mga tingog. Kanunay kitang giahawag sa pagpangita sa atong pagkatawo o bili sa mga kalampusan, status, kabantog, gusto, o even sa atong relationship. Ang matag usa ka nato usa ka obra maestra sa Ginoo. We are unique, dili kita pareho. Maghapit-hapit na lang pero dili kita pareho, di ba? Doon na tay tagsa-tagsa ka mga DNA. Dili magkapareho mga kaigsuunan. So nga ta ka unique nga mga binuhat sa atong Ginoo. Dunay tagsa-tagsa ta ka mga talento nga gitiyal sa Ginoo nga magamit sulod sa atong panmalay alang sa kalipayan sulod sa atong pamilya, sa atong iglesia, even dito sa atong komunidad. Doon na tayo mga gasa nga gihatag sa Ginoo aron nga mahimong galamiton, mahimong influensya ngadto sa uban. But today, God invites you to build your identity and worth on the solid foundation of Christ Jesus as our Creator, Savior, and best friend. The next is intimacy. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in them bears fruit, for which without me you can do nothing. John 15 verse 5. So, ang Greek verb for the word abides means stay in place. To be continually present. Nga bisad kung unsay pagsulay nga imong naagian, mga kalisod nga imong naagian sa imong kinabuhi, magpabilin og magpabilin ra gyud ka gihapon sa Ginoo. Bisan og grabe na ang disturbo sa imuhang pagpakig-konekta sa Ginoo, nag-worship ka, dili gyud ka dapat matarog. Nagpadayon ka nga nakig-konekta sa atong Ginoo. But in my case, mga kaagsunan, last year, natarog gid ko. Naapektuhan ang akong relationship sa Ginoo. Dili na ko katarong og worship tungod sa mao nga panghitabo. Nga natanaw po na ako nga gikinahanglan, mga kaigsuunan. Pero nakita nako ang dako nga epekto sa ako karon, mga kaigsuunan. Intimacy. Okay. Yun din, hey, in our connected society, many people still suffer from this depression and loneliness. Daghay nakasinati sa depression, mga kaigsuunan. Apan, luyo ni ini, kung ikaw o ako makasinati man po di ini, naaba sa atong mga kalag ang desire sa pagpakig-konekta sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. And how can we abide in Jesus? First, always seek God's presence. Make seeking God the priority in your daily life. Permintig yun, priority ang Ginoo dapat. Then, believe in His promises. Kabalon taani. Trust in His promises that God has made you. And then, intimately walk with Him. Develop a close relationship and depend on His strength. Ayaw gyud pagsalig sa imong kaugalingong kusog. Always rely on God's strength in times of weakness, mga kaigsuunan. Then lastly, stay steadfast in your faith even during difficult time. So isip mga sanga, gikinahanglan nato ang mga panahon sa hingpit nga kahawang aron makatukod ta og lig-on nga og lawom nga koneksyon sa punuan.
sa paghinumdom kung kinsa ang Dios o sa pagtugot kaniya nga mahimong Dios sa atong kinabuhi. Sa panahon sa atong hilom nga mga moment, no? Sa panahon nga naay higayon nga mag-inusara ta or dagahinan gyud natog panahon nga mag-inusara ta, makigistorya ta sa Ginoo. Atong awhagon ang presensya sa Ginoo nga makig-uban kanato, pinaagi usab sa atong pagtuon, pagpadayon sa pagtuon sa iyahang mga pulong, mga kaigsuonan. Then the next one is the intention. Sa higayon nga kita makasinati og kasuod uban sa Dios, ang atong kalag mga kaigsunan makakaplag sa ingon nga katagbawan nga kita natural nga magsugod sa pagkinabuhi nga tinuyo og makahuluganon. Lisod dilitok. Sa Ephesians 2 verse 10 ingon dira, nagpahinumdom gini kanato nga kita binuhat sa Dios, gibuhat kang Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga giandam daan sa Dios aron sa atong pagalaktan. Sa usa ka Kristohanong kabilin, dili mahitungod sa unsay atong gibiyaan, kini mahitungod sa atong pagkinabuhi karon. Ikaw usa ka misyonaryo og ambahador sa iyang walay katapusan nga gingharian. So adunay sigilanon sa kinabuhi ni Nancy mga kaigsuunan, diin sa iyang pamilya siya ang kinamagwangan. Nagtubo siya sa usa ka panimalay nga diin naabuso gid sila. Anaa ang violence mga kaisulan sulod sa ilang panimalay. At age 4, she was beaten so severely by her father that she bled from her legs and back. Alongside her mother, as she grew up, Nancy witnessed and suffered her father's physical and verbal abuse and emotional inconsistency. Tauman taani. Okay. Kaning maghang atong kuan. Nawala atong, okay. So sinan si mga kaigsuunan, bisan sa iyang kahimtang mga kaigsuunan, nga niagi og mga depression and trauma sa kinabuhi, wala kito nahimo nga nakahatod kaniya sa mas tragical nga panghitabo o kahimtang mga kaigsunan sa iyang kinabuhi. Nawani ang atong okay. Nancy's story could have ended tragically, but it did not end into maklaro da ako. Wala gid miabot sa punto mga kaigsuunan nga kanang mapareha siya sa uban nga kanang imbis nga mas mapalayo or mas mahimo nga maadto sa kanang mas delikado ang iyang kinabuhi sa iyang kahimtang, wala kini mahitabo mga kaigsunan. Tungod kay ang pulong sa Ephesians 2 verse 10 mga kaigsunan, maoy nahimong iwag o kompas ni Nancy mga kaigsunan sa iyang kinabuhi. Mugi akong naman pa na. Okay.
By God's grace, mga kaigsunan, Nancy is now an international speaker, author, and podcast host, and she works for the Lord at the World Church headquarters. Bisan sa iyang nasinati nga naabusaran, na-abuse siya, nasa sa pamilya nga puno sa violence, mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo mo'y nahimong kompas niya sa iyang journey. Tungod kay iyang nabasahan nga siya usa ka obra maestra sa Ginoo, no? Usa ka obra nga binuhat sa Ginoo. Nancy finally experienced healing, true love, joy, growth, renewal, and purpose in Jesus Christ, which is the author and the finisher of her faith. Sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan, our souls will experience a deeper and more meaningful longing for God kung atong intentional nga pangitaon ang Ginoo. Atong isurrender ang tanan ngadto sa iyaha ug ang gugma ni Ginoong Hesus atong na hinumduman sa kanunay ug kinabuhian. Ang gugma ni Jesus Christ with our mind, body, and our spirit. Si Moses, mga kaigsunan, nag-express such longing for God. Naghandom gid siya ug nagtinguha sa Ginoo. Ingon siya, "Show me your glory, O Lord." Ug ang reply sa Ginoo, mga kaigsuunan, "My presence will go with you and I will give you the rest." The rest. So sama kang Moses, mga kaigsuunan, mausab kini dinhi kanato. Kung andam lang ta sa pagpangita kanunay sa presensya sa Ginoo, ga-desire kanunay sa presensya sa Ginoo o sa iyang paggiya, sa iyang pagtabang, mga kaigsuunan, sa iyang pagpataliwala sa atong kinabuhi, bisan unsa pa man atong naagian o giatubang matag karon og unya, ang Ginoo wala gyud laing reply sa ato mao nga ang iyang presensya magapabilin ug maanaa kanunay dinhi kanato. Si Ellen G. White, mga kaigsunan, nag-ingon, "No earthly power or skill or learning can supply the place of God's abiding presence," mga kaigsuunan. So wala gyud makapuli, no? Walay labaw pud sa masupply nga presensya sa Ginoo as long as ang matag usa kanato nagapabilin ngadto kaniya. Ang pangutana sa matag usa kanato karon, mga kaigsuunan, are we willing to surrender our cravings, the cravings of our soul to God? Katong mga gipanghandom nato, mga kaigsuunan, nga dili angayan natong handumon. Mga gi-desire nato sa kinabuhi nga dili mo angayan natong i-desire. Andam bata nga atong i-surrender sa Ginoo. O kadto mga butang nga angayan nato nga i-crave katong intimacy, katong tulo, katong identity and intimacy and intention, mga kaigsuunan. Andam bata nga ato nang himuon nga mahimong i-crave nato sa atong kinabuhi matag karon og unya. Ug labaw sa tanan, andam bata nga ato kining itugyan sa Ginoo aron maoy muhimo sa pagtabang dinhi kanato sa pagtuman niining tanan. Andam ta, mga kaigsuunan? Atong pangayoon ang tabang sa Ginoo tungod kay wala magilain nga makahimo sa pagtabang nato kundi siya og siya ra gyud. Maya kong pag-ampo nga ang matag usa kanato walay laing tinguha o ginapangita sa kanunay o ginahamdom maulamang ang presensya ug ang pagpakigsuod ngadto kaniya. Maayong udto kanatong tanan.
Thank you kaayo, Sister Lori, in behalf of Baan Church and in behalf of Women's Ministries Department. Pasaylo ako mga igsuon, kadaghan ko kaig-isip ganina na intaw, naulahin ako gahatag ang Lori. And I would like to call Sister Gingging, ali isa mo pasaylo ako ninyo. Pero love tamutanan. Niya, naapag yung gold inside that bag. Og akong, Ging, dire na kaging. Og akong basahon na ang imong madawat nga certificate. Certificate Northeastern Mindanao Mission of Seventh-day Adventist Church, Women's Ministries Department, Porok 10, Baan Kilometer 3, Butuan City. Certificate of Appreciation. The certificate is proudly presented to you, Sister Lori Iloren Esquela, in grateful acknowledgement of distinguished and valuable service in the ministry of speaking during the Women's Emphasis Day, Cravings of the Soul, on June 14, 2025, at 70 Baan Adventist Church, Baan Kilometer 3, Butuan City. Given this 14th day of June, signed by yours truly, Women's Ministries Leader Baan State Church, and our Women's Ministries Director of NEM, Sister Kenneth C. Baal. Dawata, Lord, with all of our heart, og naay bulawan din ha inside. Og Sister, tapad mo ging, aliging. Na po kay gold din haging inside. O niya, manaulahin na po di mo hang, na imong bitay-bitay. Pasaylo ang mga igsoon. Tiguang na jud ko. To Sister Jeremy, morog gihapon tong sa taas there, certificate of appreciation. This is certificate is proudly presented to you, Sister Jeremy Mansing Ruda, in grateful acknowledgement of your distinguished and valuable service in the ministry of a storyteller for kids during the Women's Emphasis Day, entitled Lily's Craving, Our Hearts Crave God. On June 14, 2025, at Baan, at 70 Adventist Church, Baan, Kilometer 3, Butuan City, given this date. Signed, Charlie Yours and Sister Kenneth Baal, our Women's Ministries Director. Salamat sa inyong pag-participate og mga kahago. God bless us all. Women, sinto ka. Kudaki pod mi palihog mga igsoon. Kinsa na cellphone palihog diha. Gihangyo na ako ang mga kababainhan after sa closing prayer, magpahulagway sa ta kay unyang hapon mugamay naman ta. Thank you so much. Pa-picture sa mi.